Si Father Ricardo ay isang pari na namumuno sa St. Thomas Parish. Sinisigurado niya na nagagawa niya lahat para makapaghandog ng magandang aral sa lahat at malagay sila sa tama. Pero may ilang bagay na nagsimulang maging mali nang bigla na lamang nawawala ng bigla ang mga donasyong natatanggap ng simbahan. Kaya naman ang pari ay naisipan itong imbestigahan gamit ang kameras at nagulantang nga siya sa kanyang nalaman. Si Father Ricardo ay hindi ang klase ng pari na normal na minamahal ng lahat. Simula kasi nang mapalipat siya sa St. Thomas Parish, ay mabibilang niya lamang sa daliri kung ilang beses lamang siyang naimbitahan para bumisita sa isang parishioner. Hindi siya ang klase ng pari na nanaisin mo maging kasakasama palagi o ang klase ng paring tatakbuhin ng bata para ipahawak ang kanilang ulo kasabay ng maiksing dasal. Ang lahat ay tinatrato naman siya na may respeto bilang isang pari ng simbahan at tagasunod ng Diyos. Pero iwas ang karamihan at dumidistansya na lamang na parang hindi sila dito pamilyar at ito marahil ay sa isang kadahilanan. Si Father Ricardo kasi ay hindi ang klase ng pari na makatao na para bang may nagagawa siya na nagpapaiwas sa kanya sa tao o nagpapaiwas sa kanila papalapit sa kanya. Sadyang may kakaiba lamang siyang presensya na para bang hindi kinakasanayan at kinahihiligan ng mga tao. Sa tuwing siya ay nakikita, mahirap maipaliwanag pero yun ang totoo. Ang mapalapit lamang sa harap ng pari ay hindi na komportable para sa karamihan ng kanyang mga tagasunod. Kaya para makapagsimba pa rin ay nagagawa na lamang nilang dumistansya. Sa kabila ng lahat ay maayos namang nagpapalakad ni Father Ricardo ang simbahan. Mahigpit siya sa lahat ng bagay na may kinalaman dito at sinisigurado niya ang lahat ay nasa maayos sa bawat oras. Gumagawa siya ng mass na hindi ganun kahaba kaysa sa iba na malamang siyang nagugustuhan lamang ng mga tao sa kanya. Napakabihira kay Ricardo na magkaroon ng mass na hihigit pa sa 2 oras. Maayos na sana ang lahat at nakakapagsama pa rin ang lahat ng maayos. Nang biglang may isang bagay na nangyari na magbabadyang sumira sa sambahan ng tuluyan. Isang beses, nang bisitahin ni Father Ricardo mga donasyon na natanggap ng simbahan, ay nagulat siya sa kanyang nadiskubri. Ang offering basket ay walang laman. Ang lahat ng pera na naging donasyon sa loob ng 1 linggo ay bigla na lamang naglaho. Si Ricardo ay nabagabag. Ang perang donasyon na yon ay importante sa pagpapatakbo ng simbahan at ang pagkawala nito ay magkakaroon ng malaking epekto sa ilang gastusin. Ang pagnanakaw sa donasyon ng simbahan ay kinukonsidera na rin na pagnanakaw sa Diyos. Kaya sinong tao naman ang gagawa ng ganung bagay? Inilihim muna ni Father Ricardo ang sitwasyon at napiling ilihim din muna ito sa Mass. Nakakataas nang hindi din sila mabahala. Hindi niya rin ito pinagbigay alam sa mga pulis dahil ayaw niya mas makadagdag lamang ito sa kaguluhan na pupwedeng makasama pa sa pangalan ng simbahan. Nagawa niya munang abunuhan ang nawawalang donasyon gamit ang sarili niyang funds. Pero makalipas ang 1 linggo ay nagsimula na siyang magsagawa ng investigasyon para malaman kung kaya ba niyang makilala ang salarin. Kasabay ng pangumagang misa kada Lunes at Biyernes ay sinentro lamang ni Father Ricardo ang kanyang sermon patungkol sa kasamaan ng pagnanakaw, lalo na ang pagnanakaw sa loob ng tahanan ng Diyos. Sa ganitong paraan ay maaaring may isa na umamin o magkaroon ng konsensya sa kanyang nagawa. Pero ang paraan na yun ay hindi gumana. Pagkatapos ng araw ng linggo, kinaumagahan araw ng Lunes ay nabungaran na naman ni Father Ricardo. Naninakaw na naman ang laman ng offering basket. Magpasa hanggang sa sandaling yon ay hindi pa rin malaman ni Ricardo kung sinong po pwedeng may sala. Gaya ng unay ayaw pa rin niyang ilahad dito sa nakakataas. Sa halip ay nag-impose na lamang siya ng mga striktong paraan sa mga parishioners o tagasunod ng simbahan na ang mga donasyon nila ay ilalagay sa isang safe na iilan lamang sa kanilang magkakaroon na access. Sa ganitong paraan, kapag nawalang muli ang pera, ay may mga tao na siyang po pwedeng mapanagot. Pero natapos na naman ang 1 linggo nang hindi lamang basta ang donasyon ang nawala. May ilang makahimalang bagay din na mangyayari na maging si Father Ricardo hindi maipapaliwanag.
Isang Miyerkules ay Father Ricardo ay nagising na lamang nang nananakit ang kanyang daliri sa paa, na parang napatama niya ito sa isang bagay. Pero imposible naman yon dahil maayos naman ang daliri niya sa paa bago matulog. Kaya't paano yun nangyari? Sa kabila na nangyari ay hindi napigilan ng pinsala na yun ang kakayahan niya magsagawa pa rin ng misa. Nagpatuloy pa rin siya ng manguna sa morning mass, pero hindi niya magawang masuot ang kanyang sapatos o sandals, kaya't simpleng tsinelas na lamang ang kanyang isinuot. Napuna naman ito ng ilang mananampalataya ng simbahan, pati na ang kanyang pagiging problemado at pagkabagabag. Sa paglipas ng araw ay unti-unti nang nababawasan ang parishioners sa hindi malamang kadahilanan. Pagsapit ng linggo, si Father Ricardo ay nagising naman ng dahil sa tindi ng pananakit ng kanyang ulo. Pagkalabo ng paningin, pagod ang pakiramdam at naisipan na munang magpahinga. Nagawa pa rin naman niyang makapagsimula at makapagsagawa ng misa. Gayunpaman, ang nadarama ni Ricardo ay masyadong naging labis habang nagkukumunyon sa puntong halos matutumba na siya at nagsasalo lamang, at hindi lamang ito isang beses nangyari. Nagsisimula nang mapansin ng tao ang kakaibang kinikilos ng kanilang pari, pero wala naman silang masabi tungkol dito. Kaya naman ang isa sa kanila ay sa mga elders o nakakataas para maglahad ng problema. Nakapagdesisyon na naman ng mga elders na kausapin si Ricardo matapos ang susunod nitong gagawing misa. Sa kabilang banda, bago magtapos ang misa ni Ricardo, ay nabigla na lamang siya nang may biglang lalaki na pumasok sa simbahan. Isang lalaki na waring pulubi, may makapal na balbas at nakasuot ng maruming damit. Umiwas sa mga tao sa lalaking yon, pero ito'y agad na nagsisigaw. Lahat tayo'y mamamatay. Lahat tayo'y nagnanakaw sa Diyos. Nakita ko sa panaginip ko. Ang mga taong naruroon ay natakot. Ang ilan ay nagsalubungan na ng masasamang bagay na may kinalaman sa kani-kanilang mga sarili. May magnanakaw ba dito? Sino naman ang magnanakaw na yun? Mga katanungang nagpasalin-salin sa loob ng simbahan. Dito na isiniwalat ng malinaw ni Father Ricardo ang problema patungkol sa mga nawawalang donasyon ng simbahan. Humingi din siya ng tawad na hindi ito nasabi kaagad dahil ginagawa niya umanong alamin muna kung sino ang talagang may sala. Napuna naman ni Ricardo na habang nagsasalita siya hindi siya nililingon ng iba niyang miyembro. Sa halip ay nakatingin sila sa isang lalaki na nasa gilid ng parte ng simbahan na may paghihinala. Ito ay dahil ang lalaki na yon ay kilala sa kanila bilang isang bagong laya na bilanggo. Nakulong ito sa salang pagnanakaw, ay nagbayad ng kanyang atraso sa kulungan. Sinabihan naman ni Ricardo ang lahat na wag muna silang manghusga ng kahit sino man. Nangako na lamang siya na aalamin ang pinakaugat ng problema sa lalong madaling panahon. Matapos ang mass ay nagawa na ngang makipag-meeting ni Ricardo sa mga elders at napag-isipan nilang lagyan ng kameras ang kwarto kung saan tinatabi ang donation box. Palihim naman nilang nailagay ang mga kameras bago magabi. Pero kinaumagahan, araw ng Lunes gaya ng mga nauna ay naglaho na naman ang mga donasyon. Hindi na rin naman nabagabag si Ricardo sa pagkakataon na yon dahil alam niyang nakuhanan na ng kamera kung sino magnanakaw at dapat mapanagot. Agad na kinonekta ni Ricardo ang kamera sa kanyang computer para panoorin ang nakunang video kinagabihan. Masaya siya nang malaman kung sino talaga ang salarin. Pero nagulantang siya at namutla sa kanyang nasaksihan. Si Ricardo ay hindi makapaniwala sa kanyang napapanood. Nakikita niya mismo ang kanyang sarili na siya nagbubukas ng safe kung saan nakalagay ang mga donasyon. Basta na lamang kinuha ang pera at naglakad papalabas ng kwarto sabay laki itong muli. Siya mismo ang magnanakaw. Isang nakakabigla at hindi ka panipaniwalang pangyayari na sadyang gumulo sa kanyang isipan. Paano niyang hindi alam at hindi namamalayan na siya pala ang gumagawa nun? Si Ricardo ay nagpatuloy lamang sa panonood ay sinubukan ng hanapin ni Ricardo ang pera. Una niyang tinignan ang kanyang damitan, pagkatapos ay sa ilalim naman ng kama at ang mga pera nga ay naruroon. Ang bawat perang nawawala ay nasa ilalim ng kama.
Si Father Ricardo ay naiyak at napapatanong sa kanyang sarili kung bakit niya nagawa ang karumal-dumal na bagay na yun. Wala siyang kaalam-alam sa kanyang ginawa o ano paman, kaya't isa itong malaking kalituhan para sa kanya. Agad siyang nagdasal. Diyos ko, tulungan niyo ako Diyos kong Ama at makapangyarihan sa lahat. Iligtas niyo po ako sa sitwasyong ito. Hindi ko po magagawang kayo'y pagnakawan. Wala akong malay sa aking sala. Dito na naalala ni Ricardo ang isang bagay na nawala na sa kanyang isip. Na si Ricardo ay isang sleepwalker na noong bata pa lamang siya. Ay madalas ikwento sa kanya ng kanyang magulang ang mga bagay na kanyang ginagawa habang nasa mahimbing na pagtulog. Gaya nung isang beses noon na kahit tulog, ay nagawa niyang lumabas ng bahay mula sa pinto para doon mahigat matulog sa kanilang bakuran. Nawala na ito sa kaisipan ni Ricardo dahil nang umidad siya ng 16 at nahinto na ito at hindi na muling naulit pa. Ngayon, napagtanto ni Ricardo na malamang bumalik na naman ang dati niyang kondisyon, na ang pagnanakaw na kanyang ginawa ay ginawa niya ng tulog at walang kamalayan ng isip. Naipaliwanag nito kung bakit wala siyang matandaan o ano paman, gayon din ang pinsalang natamo niya sa kanyang daliri sa paa. Agad na lamang siyang kumulsulta sa isang doktor na naglaan sa kanya ng ilang medikasyon para mas maayos at mahimpay na pagkakatulog. Nagliham na rin siya sa kanilang obispo na magtitake na muna ng leave para maalagaan ng kanyang sarili. Nagawa na din niyang aminin sa lahat ang katotohanan tungkol sa nawawalang pera. Sinamahan niya ito ng wagas na paghingi ng tawad at pangako na magpapagaling siya ng mabuti. Ang pagiging totoo na ito na ginawa ni Ricardo ang siyang naglaan sa kanya ng malapit na koneksyon sa mga tao para mapalapit ito sa kanya malayo kaysa dati. Naiisip ng mga tao na si Father Ricardo ay isang ding normal na tao na gaya nila na nalalagay din sa ilang mahihirap na sitwasyon at problema. Sila na din mismo nagsabi kay Father Ricardo na magpagaling at muling magbalik sa kanilang simbahan. Isang magandang kwento. Anong gagawin niyo kung sakaling kayo ang nasa kalagayan ni Ricardo? At anong masasabi niyo sa istoryang ito? Maraming salamat po.